yan sila dyan. Nung pumasok ako, alas 10 kasi ako pinatawag nila. Alas 10 ng... Alas 10 ng umaga. Mula sa Malacanang ako, naghatid lang ako sa isang hapon na nagtatanong ko sa Channel 4. Pagkatapos nung daling ko dyan, pinatawag na ako dyan sa lugar na yan. Wala pang tama ng bala dati yan eh. Mga kalma lang sila dyan, nakahiga, ang iba nagkapahinga. Yung mga rebel soldiers, yung mga rebel soldiers na dyan. At yan, wala pa rin yung mga tamang yan. Maaaring yan nung kainitan na ng putukan. Pero lumabas na ako dyan, nung kainitan ng putukan dahil baka ako madamay. Ang kanilang itinransak ko sa kanila, nakakapag-negotiate ako na mailabas ko yung mga sibilyan. Kasi noong umaga, ang pinag-usapan namin ni Colonel Matiliano ay pinapahanap si Colonel Arsenio Guerra. O di kaya yung team leader dito sa compound ng ABS-CBN. Ngayon, yung team leader na dito sa compound ng ABS-CBN, hindi ko makakilap. So, kinontak namin ni Marie Garcia, si Colonel Arsenio Guerra. Frederico Puente. Na nagkataong na sa batasan, yung sa 6 GHQ Battalion. Pero hindi rin yata pumayag na makipag-usap. Ito ay isang Tora-Tora plane. Sa kanila, si Jim de Capente. Si JR naroon. Ano nangyari doon, Jim? Kasalukuyang nakakuble at nakatingala kami ng biglang umalingaw-ngaw isang ugong aeroplano na makapanindig balahibo. Yan ang unang pagpas. Sa madalit sabi ang aeroplano bago magsagawa ng kanilang pagbibigay ng rocket o bomba at pag-strip. Ito ay nagdaan muna para magkaroon ng obserbasyon upang makita ang kanilang target. Ngayon, yan ang pangalawa. Pagkatapos ng pangalawa ng pag-dive ay dalawang sunod. So, nangangulugan na dalawa ang binibitawan nila pagbagsak. At nasentrohan nga yung kalawang bahagi yun ng GHQ headquarters sa loob ng Camp Aguinaldo. Noon ay maraming na rin putok ang malingaw-ngaw. Katunayan, yung isang bugso ng putok na marami ang nasugatan ay katatapos pa lamang. At isa nga ako sa nagbuhat sa mga sibilyan na ang sinisigaw ay, Lord God, help me, kami po ay inyong iligtas. At meron namang tumutungay sa kanila kasi ang titigas ng ulo ninyo. Anyway, yan ang ilan sa mga sundalo. Anyway, halo. Pero noong matapos ang naturang pagbobomba ng Tora-Tora planes na yan, natapos na nga yung katimbuang na mga dinala mga sibilyan. Mapigil mo lang kita dyan. Ikaw ay isa sa mga sumugod habang binobomba ang Campo Aguinaldo. Bigyan mo kami ng isang experience na hindi malilimutan habang sumusugod ka sa kabila ng saling bayan ng mga bala na magkabilang panig. Pero, ang isa sa the closest na ako nakalapit ay nung ako ay mag-cover nung bago pa sumugod yung Tora-Tora plane. At ito ay hindi upang purihin ng mga batang yan. Katunayan, dalawang beses nanganib ang aking buhay sapagkat isang grenade M79, yung bala ng M79, yung mismo M79 launcher, ay dumagsak 10 meters away mula sa akin. At yun nung ako ay nasa index waterproofing. Lumusot sa bubungan yan. Pagkatapos, nung magkaroon ng operation, mga dilo na nakikinig. Nga pala. Ito ang isa sa mahalagang bagay na nakita ko. Noong kasalukuyang inaalis na yung bara upang ihanda sa pagpasok ng mga tangke. Ang bara ay isang 6x6 truck na merong banderang pula sa gate number 2 fronting EDSA. At isang forklift. So, ang ginawa, doon ako nakakita ng talagang tunay na sundalo na sa sunod sa order ay talaga nanganib ang buhay. In-orderan siya na i-hook up o i-hook yung kadena ng truck na maghihila, mag-aalis sa baral in preparation para sa assault ng APC. Nakita ko while he's being covered ng masinsing putok ng APC at ng kanyang mga backup force, tatlong sundalong yan, hindi alintana yung ganti ng kabila. Ginapang, dumaan siya sa gate 2, nakapasok ng 4 na hakbang na ikawet sa forklift ang naturang kadena at sa isang signal, patuloy ang putukan nun. Umandar yung hihila. Pagkatapos na ito ay mahila, natanggal na muli. Muli na naman siyang bumalik. Another problem na naman. Sa madalit sabi, natanggal yung forklift. Ngayon, umatras yung APC pagkatapos magbigay sila ng masinsing putok upang sa ganun maitaboy sapagkat preparation yon sa tunay na pag-atake ng dalawang APC at saka Scorpion tanks. Ngayon, sidelights ay ito. Pagkatapos nun, sapagkat ang lapit ko sa kanila nung sinasabay mga 7 to 10 meters. At andun ako sa gate number 2 mismo. Sabi ko, ikinocover ko itong pinapuputukan na nasa sa labas ng karsada. Kinakailangan makita ko naman kung anong pinapuputukan. Ang ginawa ko, kasabay ng dasal, ay sumilit ako sa gate number 2 kung saan naroon yung nakabarandang na truck na mayroong banderang nakabaliktad. Yung mga bata
na mga maliliit. Meron pinaka 7 taon, 9 taon, 10 taong gulang. Una, pinupulot muna yung mga tingga, yung mga basyo. Pagkatapos, nung sila ay makarating na sa nabuksang bunganga ng gate number 2, nung sila na andun na, nakita nila wala naman putok dahil sa lal. Meron isang bata, tumabi sa truck, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Meron isang bata, humawak sa barandina ng truck. Yung paghawak na naging 1, 2, 3, hanggang 15 halos. Yung isang bata, pumanik sa itaas ng truck ng mga rebelde na meron supply, pinagahagis yung daing, yung tuyo, pati bala. Ang isang hindi nalilimutang karanasan ko rito ay nung ihagis ng isang canister. Ang canister ay may lamang mortar shell. Kaya ang sabi ng isang sundalo, kung yan ay sumabog, kung yan ay babagsak sa karsada, patay tayong lahat dito. Hindi inalintana yan ng mga bata nag-aagawan, pinagtigil-tigisahan. At noon nga kukunin ng isa yung bandera, sinigaw ko na, sabi ko, tiyak papuputukan na tayo sapagkat banderang nakabaligtad na nakalay sa truck na nakabarandal sa mismong papasukan. Ang kukunin ng isang teenager, ang sabi ko, tiyak puputukan tayo nito. Bakit mo kukunin ng gagawin kong souvenir? Nung aabutin ng ganyan, doon nga umulan ng bala at ang bala ay nagdaan sa aming ulo. Kaya kami ay tumatakbo, nagkataon ang takbo ko ay papalayo pero katapat pa rin ng gate. Hindi ko naisip na yung line of fire ay mismo doon sa bunganga na nakabukas ng gate, gate number 2 ng Aguinaldo. Doon din. Kaya yung bala ay umaalingaw sa iba. Yung mga bata habang tumatakbo ay nagtatawanan. Hindi yata nakakaramdam ng tao. Pagkatapos doon, nung hindi natapos yun doon, nung ang bala dumadaan sa ibabaw ng ulo namin, sapagkat siyempre hindi papayag yung mga rebeldeng kunin yung banderang nakabaligtad at yung mga daing at saka yung mga pagkain. Pagkatapos mga bata, kumanlong lang, muling bumalik at mulang minute at hanggang doon nakakuha ng napakaraming bala. Oo. Pangalawa, ang isa pa anyway, baka maubos. Claude, ikaw ay kumover din habang nagpuputo ka na sa Aguinaldo at sa Krame. Ano experience mong hindi malilimutan habang kay nabubuhay? So, sa bahagi ng Camp Crame, Camp Aguinaldo, yung pinaka-experience ko na hindi ko makakalimutan, eh yung bahagi ng ako ay nasa likod ni Colonel Nazareno, napapasok na ng gate number 2. Dahil lang sa nakapasok na nga yung 2 armored personnel carrier at naka-penetrate na doon sa gate number 2 at meron na rin silang mga line of fire doon sa ibaba. Yung kalaban nila sniper doon sa NBI building. Ang nangyari doon pumunta ako sa likod ni Colonel Nazareno at siya pumasok ng gate number 2. Nung pagsilip ni Colonel Nazareno doon sa gate number 2, nasa likod niya ako, biglang nagpaputok yung mga sniper doon sa taas at yun nga, biglang dapa ang ginawa ko at kublido sa may bakod ng gate number 2. Pero bukod dyan, ang palagi ko, pinakamatindi na experience ko yan ay yung pagkakasign-on ko ng 230. Sa DC. Ako'y tuwa sa iyo nun, Claude. Alam mo, natuto ako nung at mga kaibigan, ito po ang ating report. Samantalang nagkakaputukan doon sa putukan doon sa likod ko eh. Sabi niya. Si Claude dito kasi po ay sa studio namin natutulog kaya nung magkaroon ng kaguluhan, siya lamang ang tanging mapapakinabangan para makapag-announce kagad sapagkat wala na makapasok. At yung dalawang technician namin, si Pilomeno Titong and si Teddy Moreno, actually nagdadalawang isip kami i-sign on yung DCMM noon at 2 o'clock. So inabot kami ng 2:30 doon sa tawag ni Secretary ni Mr. Lopez at saka ni Atty. Tanyada. We decided talagang isa-sign on na namin yung MM sa kabila nung wala kami reporter. And nakipag-coordinate din kami with the T Television News. Ang ginamit ko reporter nun, yung pang-gabing camera mo na George Alves. Puro radyo ginagamit. Puro communication. Si Emil ay hinga natin ng paliwanag tungkol dito sa mga experience niya. Huwag mo na ikwento yung toro-toro, no? Tawa lang kita nung umaga. Ano experience mo, Emil, na hindi mo rin malilimutan sapagkat kayo mismo ang sumusugod dun sa barila na yon? Well, sa bahaging madilim na ang gabi, sa hangarin na makakuha ko ng mga balita para maibigay sa ating mga kababayan, noong gabi ng bandang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, dahil sa nasusunog pa yung GHQ, ay inutusan ako ni Mario Garcia na alamin ko kung anong tunay na nasusunog dahil may dalawang bersyon, yung computer at yung GHQ. Ngayon, sa dahilan yan, pumuslit ako dun sa likod ng bumbero, truck ng bumbero, upang makuha yung lugar. Sumakay ka sa truck ng bombero? Oo, dahil pero ang bahaging napakadilim at nandun lamang ako sa tabi ng pader na paliko. At liko nung bombero, sumakay ako kaagad. Pero na-checkpoint ko ng mga naroon sa loob at sinabi nila na
Yan, bahaging iyan ay araw na ito ng mga huli itong mga ito. Ito na yung mga nagsisuko? Oo, yung mga nagsisuko yan. At yan, kinakausap na yung isa. At sa loob na yan ng AFP na kinabukasan na ito ng Sabado na ito ng umaga. At pagkatapos ay preparasyon na ito para sila idalhin doon sa Philippine Navy boat doon sa Manila Bay. At ayan na inakuha ko kanina umaga, ang bilang ay umaabot sa 831 na mga bilang at ang 34 officer na nakuha ko rin, ang mga pangalan ay naroon sa aking file. So 831 ang bilang mo. 831 official na pinalabas niya ng Armed Forces of the Philippines. Ito yung mga supply nila, mga armas nila. Yan ang mga isinurrender na bala. At ang bahaging yan, bala ng 50 caliber. Oo. Ngayon, Emil, yung kinikwento mo tungkol sa bombero, anong nangyari doon? Pagkatapos nung makarating kami doon sa first checkpoint, may dalawang checkpoint pa pala bago matungo doon sa lugar. Hindi na sinabi, sinabi nung isang checkpoint doon, na yung bahaging iyon ay baka merong landmines kaya hindi na pinatuloy yung dalawang bombero na aking sinakyan. Ayaw, baka sumabog. O baka may sumabog doon sa paligid at hindi pa safe ang lugar. So matras kayo? Matras yung bombero. Gusto ko rin magpaiwan ng isang officers ng Philippine Marine at kung maaari ay nakiusap sa akin na ito ay kanilang dapat akong malis doon dahil sa baka tamaan ka. Ang hanip pa ang lugar. Madilim kasi, Noli. Walang ilaw ang buong Campo Aguinaldo sa oras na yon. At Noli nga pala, nais ko nga palang ibigay yung credit ang naging assistant ko sa pagsugod. Sabagat pinakamalapit May assistant ko pa sa pagsugod, si Bert Etong kasama mo, sinabi. At sila ang tiga-abot ko na ubusan ako ng baterya at ng yung tape recorder. Okay. Yung huli pong video na yung napanood kanina ay yung nangyari sa Santa Mesa, yung unang bugso ng mga bala na kung saan ay mga inosenteng sibilyan ang nakagip. Si Joey, nandun ka sa lugar na yun. Ako nandun, yung umagang-umaga ako dumating doon, mga bandang mag-alas 3. Nakita mo talaga yung mga patay doon? Oo, nakita ko. Pati yung sa Manila Times na jeep, dynamic, at saka yung isang press lang ang nakalagay, doon na nakasakay yung isang photographer na patay na rin. Dahil ang aligasyon itong mga sundalo dito sa Camelot, nang tanongin ko sila kung bakit nabaril yung photographer, nagulat sila sa flash ng camera. Sila bang bumaril? Silang bumaril. Nagulat sila sa flash ng camera. Ito yung nabaril na dito sa ano? Hindi, dito sa, doon pa rin, yung sa Philippine Star Reporter. Kasi yung nabaril dito sa Channel 4 ay dahil sa nagulat na sila sa Foreign correspondence yan. Unang-una sabi nila, Foreigner. galing sa pensyon sila, galing sa pakikipagbarilan, tapos may Malacanang. Pagkatapos sa bandaan, paspas sila. Iniisip nila may kalaban na nagabang. Biglang may tumislap. Well, ang kwento naman ng ilan doon ay parang kinantsawan yata yung mga sundalo, binubo, o may tumatayin yung mga sibilyan. Cory. Yung mga sibilyan, bakit pinagtitira? Ito yung, nasa likod lang sila nung sasakyan na binaril eh. Nasa likod sila? Nasa likod. Kasi nasa gilid yun nakaparada. Nahagip sila sa... Nahagip na sila. Kaya yung kanto noon, mayroong isang sasakyan din papasok, nahagip pa rin. Yung doktor na ang sakay. May katotohanan ba ang report na pati yung mga nasa loob ng tahanan ay nahagip ng mga stray bullets? Well, yung isang matanda na kausap ko, yung isang border niya, tinamaan sa hita. Isang border? Isang nasa loob border ng bahay ito? At saka yung dalawang vendor na natutulog sa bangketa, nahagip pa rin. Okay. Yun, ano ang nakuha mong aral para sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa Una, mga sibilyan? ang dapat sana magkaroon na ng aral, hindi ganyan dadami ang ganyang sibilyan. Pinakamarami kung sila ay nakaramdam lang ng takot at naisip nila na bukod sa sila'y sagabal sa operasyon, kung sakaling may operasyon, ay nagsasapangali pa rin ang buhay. So isang aral na marami ang namatay dahil lang sa unnecessary itong kanilang pagkamatay sapagkat pilit lang pinapanood sa aktwal ang maring mapanood nila sa Channel 2 sa television. Okay. So kami po ay nagpapasalamat sa ating po mga magigiting na reporter ng DCMM Radio Patrol tungkol po sa naganap na kaguluhan noong Biyernes. Thank you very much sa inyo. At kami po ay magbabalik para ibigay naman sa inyo ang ating police report. Yan po ay makalipas ng paalala.